So yun lang mga kulishop, isang magandang hapon po ulit sa ating lahat. Ayan, so nandito pa rin kami sa Sitio Ragatan, Bangkondidang, Cavite, ano? At ayan po si Nasay, nagpipiknik pa rin po at pagkatapos niya mag-bike. Alright, so shout out po kay Sir Jonel Uba of Jimenez, Misamis Occidental. Maraming salamat po sa suporta sa College Shop. God bless po sa inyo and stay hydrated. Discuss ko naman po ngayon guys ay yung tungkol sa usok sa dipstick, usok sa oil cup. Ayan, so marami po kasing nagtatanong kung okay lang po ba yung may usok sa dipstick at sa oil cup. Ayan, at may mga nagsasabi po naman na hindi na po siya okay at sinasabi po nila na for overhaul na po agad yung inyong engine pag nakakita kayo ng usok. Magbibigay lang po ako ng ilang mga dahilan at mga possible na remedy kung paano natin ma-determine kung okay pa ba yung usok sa dipstick at sa oil cup natin. Simulan po natin guys dun sa usok sa dipstick. So marami po sa atin ang ginagawa pag nagche-check ng engine, itinataas natin tong cover sa dipstick natin, then tinitingnan kung may usok habang nag-i-start yung makina. So ang tanong po kasi dyan, ano po ba yung nagiging cause na ang usok? So kung ang atin pong engine ay mainit na yung oil, ayan, mainit na po yung oil at meron pong lumabas na kaunting usok dyan, for me po, it's okay. Okay lang, no? Bakit okay lang? Kasi po mainit yung oil. So kayo po ba, halimbawa, para nagpapakulo kayo ng takore? Pakulo kayo ng takore. Diba pagka pinainit nyo o kahit ano naman likido na pinainit natin, mayroon siyang mag-i-evaporate, mayroon siyang magiging parang somewhat like na usok. Ayan. So at yung mga maiinit na bagay, umuusok din po yan, no? Pero ang makikita po natin, manipis lang na usok. Ayan. So pagka medyo manipis lang po yung usok na nakikita nyo na lumalabas dyan, parang sa snout nung takore, para po sa akin, okay po yun. Okay lang yun, no, na meron. So, ibig sabihin lang po, yung mainit na oil dun sa ating engine ay pwedeng lumabas dito sa ating dipstick. Yan. So, parang, kumbaga, sumisingaw lang siya sa ating dipstick. Syempre po, kung mapapansin niyo ang ating dipstick, ayan, di ba dyan po natin sinusukat yung langis natin. So pagka po ang oil natin ay nandun sa ilalim, mainit, tumatakbo yung engine natin, may possibility na umusok po yan. Alright. So papaano naman po halimbawa kung binuksan natin, no? Ayan, medyo malakas-lakas yung usok. Okay, so example naman po, medyo malakas-lakas ang usok. So pero hindi po sobrang lakas medyo malakas-lakas lang po ang usok. Isa po sa dahilan niyan na pag-usok ng ating dipstick ay yung pong ating PCV valve. Ayan. So yung PCV valve po kasi natin, pag yan po ay bumara, kaya po siya PCV valve, yung positive crankcase ventilation. Diyan po lumalabas yung pressure ng makina para hindi naman po sumabog yung makina natin. So kung mapapansin nyo po, yung pressure na yon lalabas po dun sa tubo, papunta po dun sa ating air intake. Parang hinihigo po ng engine natin yung galing doon na pressure. Kaya po kung wala po kayong oil catch can, kung mapapansin nyo, yung atin pong air intake ay naglalangis-langis. Ayan, maglalangis-langis dahil po yung oil na galing po dito sa ating engine, dito sa ibabaw, ay pumapunta doon sa labasan ng hangin, di ba? Nag-i-evaporate siya, tapos pumupunta dito sa ating intake manifold. So, sa intake manifold natin, makikita natin yan, no? Meron po siyang papasok na hose. At pag binuksan po natin ito, makikita natin meron doong opening para dito sa ating galing sa PCV valve. Yan. Pag nagbara po yung ating PCV valve, hindi po siya bumubukas. Ang tendency po niyan, yung pressure na manggagaling dito po lumabas. Ayan, dito po lumabas. Ayan. Pag dyan po siya lumabas, so uusok kasi mainit. Okay? So, kaya po okay lang kung kokonti ang ating usok na makikita. So, pwede pong ipacheck natin yung ating PCV valve pag may usok po yung ating dipstick. So, pansinin nyo rin po guys, no? Ang atin pong, eto yung dipstick natin, ay pag sinuksok natin, medyo masikip yan. Ayan, medyo masikip. So, pag yan po ay maluwag,
mapapansin nyo, naglalangis-langis yan dyan. Kasi nga po, dyan may lumalabas na pressure din po dyan kahit papaano. So try nyo pero hindi ko po ina-advise kasi meron akong kaibigan na tinatanong niya na bumulwak daw po yung langis niya dito sa suksukan ng dipstick. Kasi po, in-start niya, nakataas ang dipstick niya. Ang tendency po kasi niyan, kaya dyan siya lalabas, yung ating pong PCB valve ay nakasara, no? Nakasara siya, dito po lalabas ang pressure. So dapat po lagi yan nakasarado. Para po yung pressure ay doon lalabas sa PCB valve. So parang butas lang din po yan ng tubo Kung alin po yung may singaw, doon po possible na lumabas ang pressure. Okay, so PCB valve po muna tayo. Ngayon, dito naman po sa oil cap, may lumalabas na usok. Pag manipis lang po yung usok, okay lang. Dahil, again, mainit po ang langis. So, paano naman pagka may lumabas na usok at malamig ang langis? So, yun naman po ang, tsaka may talsik, no? Yung iba kasi binubuksan may talsik ay for overhaul na. So, hindi po ganon kasi meron po yung moving parts sa loob. Nagpapump yung langis, papataas, and then may mga moving parts. So, may tendency talaga na pag pumitik yung rocker arm, ayan. Pag pumitik po yung rocker arm niyan, may possibility na tumalsik yung langis kasi may moving parts, no? Wag lang pong sobra. Pag ganun po, goods pa rin yung makina nyo. So tatandaan po natin, as long as hindi po nagbabawas ang ating langis, wala pong problema dun sa ating sasakyan. Ayan. So yun po tatandaan nyo. Ngayon po, balik tayo sa usapang usok. Halimbawa naman po, medyo malakas-lakas ang usok natin, guys. Ayan, medyo malakas-lakas yung usok galing sa dipstick. Pinaayos na natin yung PCB valve, may usok pa din. Possible po niyan na ang sira po ay naandoon sa may piston. Ayan. Bakit po sa piston? Doon po kasi sa ating chamber, sa combustion chamber. So nandyan po sa gitna niyan yung piston. Meron po tayong oil, piston ring, tsaka yung oil ring na nagpe-prevent po dun sa mismong combustion chamber na makapasok yung langis. So dapat nasa labas lang po siya ng combustion chamber, no? Ilulubricate niya. Kapag tumaas po yung piston na ganyan, ilulubricate niya yung dadaanan ng piston, no? Nandun po yung langis. And then pag bumaba po, hindi po dapat nakakalusot yung langis dun sa combustion chamber, dun sa pinagkakasabugan nung para maitulak yung piston natin. So, pag po sira yung ating piston, may lumulusot na pong langis doon sa ating combustion chamber. At pag po yun ay sumabog, sumabog po ngayon yun sa combustion chamber. Dahil may singaw na nga po siya, pwede na siyang sumingaw papunta dun sa mga labasan ng usok natin. Ayan. Aside from dun sa tambucho, no? Ayan. May possible na sumingaw dito at may possibility na sumingaw dito. Ayan. So, i-check din natin po, guys, yung valve sleeve na tinatawag. So, sa valve sleeve naman po, dito dyan sa mga part dito sa ibabaw natin. So, syempre, di ba, meron tayong intake tsaka exhaust. So, dito sa ibabaw niyan, pumapasok yung mga langis. So, dapat hindi rin po sila makakapasok doon sa intake natin, no? Sa intake. So, bubukas yung valve pero hindi po dapat makakapasok yung langis doon. So once po na nakapasok yung langis doon sa valve sleeve, may leak na po siya. Ayun, may tendency na po na umusok yung ating dipstick at saka oil cap. Ibig sabihin, meron na po siyang singaw, no? Pag malakas na po yung usok. Kasi ang mangyayari, yung pagsabog po niya, dahil may sa combustion chamber, yung pagsabog po niya, dahil may humahalo ng langis, ayan, nagkakausok na nga po ngayon. So dapat kasi air and fuel lang, yung diesel lang ang ating paghahaluin para mag-combust or magkaroon ng pagsabog doon sa loob ng engine. So pag humahalo na po ang langis dyan, mapapansin nyo, iba na po yung usok, no? May usok na siya kasi hindi po siya masyadong nasusunog sa combustion chamber. And then also, nagbabawas po ng langis yung ating engine. So yun po yung mga cause kung bakit umuusok yung ating dipstick, yung ating oil cap, yung sa ating tambucho. So sa tambucho naman po, yun nga po, marami po kasing factor dyan. Air and fuel mixture, yung calibration ng ating injection pump. Okay, so dapat kasi maganda yung timpla ng air and fuel mixture natin na pumapasok dun sa ating combustion chamber. Ayun po, no, sana malinaw po. Hindi po lahat ng usok sa dipstick ay for overhaul na. Depende po. Ang una pong natitingnan natin dyan, yun nga pong ating PCB valve, no? Pag masyado na pong malakas ang pressure, masyado na pong malakas ang talsik, masyado na pong malakas ang usok, so yun doon na po kayo hinala. Pwede nyo pong i-check
guys, pwede nyo pong i-check yung level ng langis natin, no? Siyempre, kung kayo naman po ibibili, hindi nyo agad malalaman kung nagbabawas siya ng langis o hindi. So, kasi baka binabantuan yung engine natin. So, laging sakto yung langis, no? Hindi natin nag-check. Matitingnan naman natin yon pag bukas natin ganyan. Sobrang lakas na, yung parang tipong patambucho na yung ang lakas ng pressure, tapos mararamdaman nyo malakas yung hangin. So, dapat kasi walang masyadong hangin dyan. Selyado po lahat yan eh. Meron man lang konting-konti lang. Tsaka yun nga po, yung galing doon sa PCB valve, may lumalabas dyan. Ang atin pong PCB valve ay, pag may nagtatanong po kung pabuga ba siya or pahigop, okay? So, yun po kasing pressure sa loob habang tumatakbo yung ating engine in idle. Kung mapapasin nyo yung PCB valve natin, meron yung spring. Ayan, may spring yan. So, pag malakas na yung pressure, may tutulak na ngayon yung spring para bumuka at makalabas yung pressure papunta dito sa ating oil catch can, kung may oil catch can kayo, at dito sa air intake, no? So, siya po ay pabuga, no? Pabuga in a sense pagka nag-open na yung ating PCB valve. Pahigop naman siya kung halimbawa po na tumatakbo tayo ng mabilis, iikom siya. Bakit siya iikom? Kasi yung pag nakabuka siya, isipin nyo guys, pag nakabuka siya, tatapon yung langis papunta dito sa ating intake manifold. Walang nagseselyado. So, dapat yun nakasara. So, yun po yung konsepto niyan guys, no? Kaya may spring po yun eh. Malambot lang po yung spring nun para bumuka siya during idle and then sumara siya pagka high RPM para hindi po tumapon yung langis papasok doon sa papunta dito sa ating intake or sa ating oil catch can. Kung mapapansin nyo, yung ating langis, ayan, balikan natin yung langis para daw hindi sumabog yung ating makina. Eh, kung ganun po pala, dapat yung oil catch can ko sobrang dami na ng oil kasi lalabas doon yung oil dito sa crankcase natin. Kung nakapagbukas na kayo niyan, may butas tong ating ibabaw na to, may lusutan ng langis. So kung tumatakbo yung makina nyo ng mabilis, high RPM, labas ng labas yung langis dyan, ubos na yung langis ng makina ninyo, puno agad yung ating oil catch can. Ito pong ganitong laman, isang buwan ko na po itong gamit. Ito po ang laman nya. Marami pong pagtatalo dyan, ano? So, para po sa akin, tuwing idle lang po siya nakabuka. So, mabagal yung pressure. So, pag idle na po siya, dun niya po i-release. So, yung atin naman po makina ay can withstand yung pressure. Kaya nga po, metal parts yan eh. Kaya kailangan niya makahinga somehow. Kaya pagka tayo bumaba yung RPM niya, tsaka siya bubuka, dun siya mag-evaporate. Dun siya lalabas, no? At yung lumalabas po dun sa PCB valve natin ay mga nag-oil mist. Kaya nga tawag nila oil mist eh. So nag-evaporate na po yung langis dyan, nagko-condense lang po kaya nagmumukhang langis. Pero hindi na po siya purong langis na lumalabas doon sa ating PCB valve. Siguro po medyo napapahaba na yung ating paliwanag regarding dun sa usok, ano. Ayan. So yun lang po yung mga dapat nating tingnan. Malakas ba yung usok? Hindi. Malakas ba yung usok? Hindi. May pressure ba? Wala. May pressure ba? O wala. So yun. Unang titingnan, PCB valve. Kung merong bara. Pag may bara po, usually dito lalabas ang singaw at saka doon sa ating oil cap. So pag maayos po ang PCB valve, may pressure pa rin dito at may pressure pa rin dito. Minimal na minimal, okay pa po basta hindi nagbabawas ng langis. Pag medyo lumakas, may possibility na may singaw na po dahil yung singaw ng combustion lumalabas na po dun sa ating engine, dun sa pinaka combustion chamber niya, lalabas na yung pressure. Pag sabog, lalabas yung pressure, dito po lalabas yung mga pressure na yan. So magmamanifest dun sa mga oil cap, dipstick, and then minsan dito na. Pag sobrang worst na po nung ating leak, makikita nyo may bula-bula na kasi nga po, kaya may bula siya, yung combustion, yung pagsabog sa loob ng combustion chamber, lumalabas na papunta din sa mga parts na hindi naman dapat niyang labasan. Okay, dun nga pala sa mga expert, no? So, correct me if I'm wrong dun sa mga nasabi kong dahilan, reason, at kung paano po natin mape-prevent yung mga ganong senaryo. Ayan. So, sa pag-aalaga naman po ng ating engine, regular change oil lang po tayo. Huwag po natin patatagalin yung ating langis, no? Kasi yung langis natin gumagaspang yan pag matagal na. So, mawawala na yung kanyang dulas. Pag mawala na yung kanyang dulas, nagkakaroon na po ng wear and tear dun sa loob ng ating engine. So, pag nagkaroon na po ng wear and tear, dun po magsisimula yung mga maliliit na pagsingaw dun sa ating mga parts. Kasi magkikiskisan po sila. Lubrication ng ating mga parts, pag nagkiskisan yan, may possibility na magasgas agad yung valve seal, magasgas agad yung piston. Ayan, yung ating mga moving parts. So, dun po nababawasan yung kanyang metal part. So, hindi na po sila nakakaselyado ng tama.
Alright, hanggang dito na lamang po siguro ang ating video at sana po may niambag na naman akong kapaki-pakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye!